Kaya ang ating pong pagsisisi sa pagsisi po sa ating pagkakasala, it will bring blessedness to us. And blessedness cannot only be found in repentance, but also in conviction. What is conviction? Guilt is to the conscience, and pain is to the body. Tayo po lahat ay nakakaramdam ng tinatawag po natin konsensya kung meron pong naiiwang kasalanan dito po sa ating dibdib. Tama po ba? Nararamdaman nyo ang bigat ng pagkakasala sa magitan po ng ating ng tinatawag po nating konsensya. Kapag tayo po yung nakagawa ng pagkakasala, ang konsensya pong ito, ang siyang tumutukod sa ating dibdib na para pong kamay ng Diyos. At gaya nga po ng sinasabi ng Panginoon, there, for day and night, your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. When I keep silent, my bone wasted away through my groaning all day long. Ano po ibig sabihin? Na kapag tayo po ay mayroong pagkakasala, tayo po ay araw-araw ay dumarating. At sa gabi at araw, ang kamay po ng Diyos ay nakatuon sa ating dibdib, na siya pong nagbabawas ng ating pong lakas, na para bagang isang mainit na lagnat ng panahon po ng tag-araw. Conviction of sin, and that, the meaning of that is conscience. Naramdaman niyo po ba sa inyong dibdib ang bigat ng kamay ng Diyos kung kayo po ay may pagkakasala? Nagkaroon mo ba kayo ng karanasan tungkol po dito na meron mo kayong ginawang kasalanan sa inyong kapitbahay at dahil sa hindi kayo nagkausap at hindi nyo nahihing nagkapatawaran, hindi kayo nakatulog at sa bawat sandali ay para kayong ginugulo, binabalisa ng pangyayari na meron kayong binada ng kasalanan sa inyong kapitbahay na ito at ang tawag po dyan ay konsensya. Do you believe me? Ito po ay isang bahagi ng buhay po natin dito. Aba, ang konsensya po, ang pagkakaroon po ng konsensya ay isa pong bahagi ng buhay ng isang tao. Ano pong nararapat natin gawin? Let's get rid of this conviction of sin. Alsin po natin ito hanggat maaga. Kung sakali man po nakagawa po tayo ng pagkakasala, ang kausapin po natin siya, ihingi po natin ang kapatawaran. Huwag po tayong mahiya. Sapagkat habang inyong iniipon sa inyong dibdib ang konsensya na nasa inyo, lalo po kayong maguguluhan, lalo po kayong mababalisa, lalo po kayong hindi magkakaroon ng maayos na lakad ng buhay. And I assure you, na sa oras na yun, inyong isugo, isurrender, o ihingi ng kapatawaran kung sino man ang inyong pinagkulangan. I tell you, magkakaroon po ng kapanatagan ang inyong buhay. And that is conviction. At dito po sa ating verse 5, ang sabi po dito sa verse 5, then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgive the guilt of my sin. Confession. Very common po sa ating ang ating pong sinasabi po, confession. Madali yan, iuumpisan ko lamang yan. Pero what I'm saying is a deep confession. A confession to the Lord. Hindi basta ito magagaling lamang sa ating mga labi. Iko-confess ko yan. Ang sabi nga ng Panginoon, if you confess that Jesus is Lord, you will be saved. Hindi po ba? Ano pong ibig sabihin ng salitang yun? Hindi lamang yung sinasabi na tinatanggap niyo ang Panginoon, na siya ay isang Panginoon, kundi ang sinasabi po rito, tanggapin niyo rin ang inyong pagkakasala at ikumpisan niyo ito sapagkat yan lamang ang pagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Confess. Alam niyo po ba this confession will give you what we call as restoration? Sa oras po na meron tayo nakapangumpisan, nalinis ang ating sarili sa pagitan po ng mga kasalanan na namumuo sa ating dibdib, magkakaroon po tayo ng kaluwagan ng kaluban at dito po magkakaroon po tayo ng pagbabago. There is Zacchaeus. Ano po ang ginawa ni Zacchaeus? Isa po siya sa magnanakaw, isang ligang na magnanakaw na sa pagitan po ng kanyang kapangyarihan na magpangolekta ng malaking buwis. Siya po ay nagnanakaw sapagkat ang kanya pong sinisingil ay higit pa sa dapat na ituon na buwis ng mga tao. Ngunit nang makilala po niya ang Panginoon, siya po ay nangumpisan. And because of this,
restorations come to him. At ang sabi po niya, na sa oras na ako ay magkaroon ng pagkakataon, ang aking ninakaw ay 4 na doble kong isosoli sa kanila. So with the Philippian jailer, ang Philippian jailer po ito po yung tao na nagparusa kay Paul at kay Silas. Sila po yung mga tao, sila po yung tao na humagupit kay Paul at kay Silas sa loob po ng bilangguan. Ngunit dahil po tinanggap nila, ang tinanggap ng jailer na ito, ang pananampalataya. Siya pa po ang gumamot kay Silas. Siya pa po ang nagbenda na kay Silas. Siya pa po ang nagdala sa bahay nito upang pati ang kanyang mga anak ay makarinig po ng salita ng Diyos. And that is restoration. Kaya ang sabi, maaaring nilatatanong sa inyo, Pastor Angel, paano, kailangan ko lang yan? Paano ko yan? Paano yan mapakasahin? How am I going to receive all these blessings? There are 5 ways how to receive the blessedness. The 5 points to receive blessedness. Okay. Makikita po natin dito, mula po sa verse 6 hanggang verse 11, makikita po natin pa ito kung paano po tayo magkakaroon ng natawag pong blessedness. Okay. Number 1, in Psalm 32 verse 6, ang sabi po rito, therefore let all the faithful pray to you while you may be found. Pray for it. Ipagdasal niyo po. Hindi po masama na tayo tingin. Hindi po masama tayo mag-pray. Hindi po masama na tumatok tayo sa pintuan because God will give you. Pray for it. Second, take refuge in the Savior. In Psalm 32 verse 7, you are my hiding place. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking lilim. Sa iyo lamang ako makalalapit. Hindi po natin kailangan lumapit sa iba, sa ating mga partino, sa mga politiko, sa kahit na sino, ang lapitan lamang po natin ay walang iba, kundi ang ating pong tagapagligtas. And number 3, sa verse 8 and 9, ang sabi po rito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eyes on you. Do not be like the horse of the meek, na kinakailangan, na hindi nakakaunawa, na kinakailangan pagrenda nito upang sumunod sa iyo. Submit and surrender to His will. At sa verse, wala. Saan? Ayan. At ito nga, sinasabi ko sa'yo. Wala yung verse 10. Where? Saan napunta ang verse 10? Ayun! Verse 10. Ang sabi po dito, many sorrows shall be to the wicked. Ang lahat daw po dapat ng kalungkutan ay doon lamang sa masama. Huwag po sa atin. Kaya po hindi natin pwedeng i-take it for granted ang lahat po ng mga bagay na binabahagi natin sa araw mo ito. And last but not least, trust and be blessed. Magtiwala po kayo at then kayo po ang magkakaroon ng pagkakataon. Higit sa lahat, nararapat po tayo magkaroon ng inspirasyon sa ating buhay. And one of the best things that will give us inspiration is this. And this is about Amen. Amen. That during his infancy, he started in childhood, he passed doctors and philosophers. In manhood, he changed the